Magandang hapon po, andito po ulit tayo sa kambingan ni Sir Nel Brian Castillo. Dito po ulit sa Montilago, Nauhan. So ngayon po ay napabisita ulit tayo dito sa kanyang kambingan. Sir, kamusta naman po inyong experience ngayon na dun po sa last vlog natin ay na-expose po ito inyong kambingan. Marami po ba mga inquiries? Oh sir, madami pong nadagdag na mga nag-i-inquire. Ang problema natin, wala tayong maibigay na kambing. Kinukulang sa kambing. Pataas ang demand ka, konti ang supply. Tama sir, tama. Kaya doon sa mga gusto mag-alaga, bilisan nyo magparamit kay madaming nangangailangan ng kambing. Dito pa lang po sa atin sa Oriental Mindoro talaga naman po ano po. Hindi pa ganoon kaano ang pagkakambingan. Hindi pa. Konti Pa rin. Yung taon, dumadami na yung nag-aalaga ng magandang kambing. Hindi katulad nung nagsisimula ako na bihira pa lang. Bali kayo nga sir, anong year nga po nag-start ng pagkakambingan? 2016. 2016. Yan, simula sa native. Ngayon po ay nasa ano na po kayo? Meron ng F4. F4. Yan. So ito ang mga kambing ni sir dito ay mga F3, F2, F4, F1. May isang F1, yung isang yung pong sabi nyo po ayaw nyo po i-out. Hindi i-out dahil si Mira ba yun? Miracle baby na yun eh. Kumbaga po ay sabi nyo ay basta mabuhay lang basta to. Basta mabuhay lang siya, hindi kita ibebe. Dahil sir, hindi talaga makatayo yun. Ginawa namin nun, nilagyan namin ng parang duyan, bimpo, para medyo mailapat niya yung paa niya. Yun, naka-recover. Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin sa amin. Yan. Okay din, nagbibigay naman ng magagandang F2. Malalaki din yung inaanak. Bali sir, dito po sa inyong farm ay ilan po ang F4? Ang F4 sir dito, bali dalawang babae po, inahin. Hindi pa siya inahin. Parang nasa winling pa lang siya, 3 months. Tapos sir, F3 sir natin ay dalawang inahin, saka may dalawang dumalaga ito. Ito po. Yan, yan yung dumalaga. Anytime. Ito po ay F3 na po ito. F3. Mga maghihit yan. Mga dumalaga naman po. Yan, dalawang yan magkapatid. Nasa 8 months sila siguro. 8 months 2 po. months pa. Tapos F2 nyo sir? F2 medyo marami, parang nasa 14 ata yung F2 yan. 14 or 15. 14 or 15. Bali sir nga, ang magkano nga po yung asking price nyo regarding sa, ano ba po, sa F4? Ganyan. Sa F4, hindi pa ako nakakapagbenta ng F4 na backling, pero siguro mga nagre-range yan ng mga siguro 19 to 20,000. 19 to 20,000. Mga ganun. Tapos ang F3 nyo naman po? Ang F3 ko, 17,000 ang bigay ko sa F4. Fix po yun? Oo, fix yun. Yun yung fix. Pero nasa pag-uusap pa rin yan. Madali naman tayo yung kausapin yan pag ganyan. So, halimbawa, bibili sa atin ng mga 3 o 4, mababawasan natin yan. Tapos ang F2 nyo po? Ang F2 ay 9.5. Ang 9.5 yung lalaki, tapos medyo mas mahal ng konti yung babae. Siguro mga 1,000 price. Dito sir, ano po, ilang months po yung kambing bago nyo po pakawalan? 4 months yan. 4 months talaga yan. Talagang kailangan nilang mawala ng 4 months dahil sa 4 months nga medyo agresibo na sila eh. Yung po mga yung mga backling na 4 months. Kaya ang hirap kapag may late naglande. Tapos maaabot nila na 4 months sila. Sinasampahan. Baka may mabalian, hindi makakain. Parang stress na stress lalo ang mga babaeng kambing kapag po ganun na sinasampahan sila. Hindi makakain. Hindi katulad kapag isa lang. Di pag nasampahan, titigil, lilipat uli doon sa ibang naglalandi. Ganyan kasi yung mga babaeng yan, hawa-hawa yan kapag may naglanding isa, dire-diretso na. Bali sir, ano po, ilan po yung inyo pong backling dyan? Ang backling ko siguro dyan, lahat nasa 9 na piraso. 9 na piraso. Pero napaka ano po no? 9 na piraso yung backling ko. Parang may 5 dowlings dyan. Napakaganda po ng katawan nito yung mga alagang kambing. Oh sir, talagang yun ang priority natin dyan. Mapaganda yan para hindi naman nakakahiya sa mga buyer natin. Kasi yung mga F3 po dito talagang gaganda na ng katawan. Magturo nga kayo sir dyan na isang F3. Sir, yun ang pinakamalaking F3. Ito po nasa taas, dalawa. Nasa taas na yan, yung walang sungay. Dalawa. Pero parehong F4 ata yung brown. F3 din. Yun sir, itong backling na to. Ito sir yun? Apo. F2 yun. F2 yun, isang yun. Pansin mo sa sa tenga niya. F2, pero malaki din. Ilang buwan na yun sir?
3 months nung 23. Tatlo sila. Sabay-sabay ko yung kinilo, yung isang F2 ngayon, nasa 20 kilos yon nung 3 months. Itong isang to. Ilan sir? Ilang kilo? 20. 20? Oo, 20. Sa loob nung ng 3 tatlong months. buwan. Yung F2 na yon. Opo. Yung F2 lang yung sir, ano po? traditional, F2. yung traditional. Tapos yung isang F3 na yan, 28 kilos yan sir. Ito pong nasa taas? Yung nasa taas na traditional na hornless na yan. Itong walang sungay, ito. Yung walang sungay, ang laki niyan sir. Sa loob po ng tatlong buwan, 28 kilos. 28 kilos. Tapos mas malaki pa nga sir doon sa isang F4 yan eh. Yung F4 20 kilos. Di ibig din sabihin lang. po kung ganun, sa 4 na buwan pwede mag 40 kilos sa 4 months na. Eh hindi naman po. Baka sir 35 kaya. Kaya. Baka kayanin po ang 35. Ang bilis lumaki. Napakabilis lumaki. Kasi nung nakarang punta ko po dito, maliliit pa to. As in, talagang lundagan pa po itong mga ito. Ayun sir, meron din namang meron din namang maliliit. Pero yun magdadalawang buwan pa rin lang naman yun eh. Sa katapusan ng April, dadalawang buwan. Parang nasa 13 kilos lang yun. Tapos ngayon sir, halos yung mga kambing dito, mga buntis na. Mga nasampahan na, hindi ko pa lang makumpirma sure na buntis. Pero Pero wala kapag- pero wala sa kanilang Naglandi ulit. Big sabihin po, may posibilidad na ano yan, na buntis may na. malaki yung posibilidad na buntis tapos matatapang na din sila. Parang mabilis na rin silang mairita. Ayaw na din nila na may mga katabi nagsusuwaga na. Possible Kaya po possible ano. mga buntis na yan. By August, Kung by August po, possible. pag sir natuloy yung pag-ano nila, by August may mga Kidding palabas season na ulit tayo. kayo. May May June, July. Oo, mga August yan. Matanong ko lang sir, anong sekreto nyo ang ganda na inyong katawan? Ano po bang mga ano nyo? Mayroon pa ba kayong mga orasyon diyang ginagawa? Wala sir, ayan ang sikreto natin. Yung Yan. tanim na yan. Ano po nga mga pinapakain nyo po ba? Napier at Indigopera. Indigopera Yun talaga po. Marami. Saka sir yung yung consistency rin kasi. Kung halimbawa, hanapin mo kung anong oras ka pwede magpakain sa umaga. Kung halimbawa alas 8, pilitin mo na tuwing alas 8 mapakain mo sila. Sa tanghali, ganun ding oras. Kung halimbawa alas 2, alauna, basta wag mo nang baguhin. Kasi po na ano rin yung yung parang meal time ng mga kambing po. Parang pag nalit ng kaunti na pakain, parang nai-stress ka agad sila, nag-iingay ka kaagad. Bali sir, Yun lang, ganun. anong oras po kayo nagpapakain? Tuwing Sa umaga? umaga, alas 10. Yun po yung Yun talaga alas 10. Pwedeng kumbaga mauna umagahan po talaga nila sa ganong oras. plus plus minus 15 minutes. Basta hanggang dun lang. Wala nang hindi na dapat. Tapos malate po, dun. ano po yung binibigay niyo po pakain doon? Sa umaga, dyan, binibigay ko yung giniling na napir. Kaya pala po itong mga Oo, yun yung mga tira. mga tira. Mga tira sa naipon Mga di na po lang naubos. dyan, naipon dyan, tinatapon. Mas okay yung ganyan na may natitira. Kaysa dun sa said yung pakainan, ibig sabihin, busog Busog sila, sila. kaya hindi nila naubos. Bali yan po ay ginigiling nyo doon sa inyong Ginigiling shredder ko sa machine. umaga. Oo, doon sa shredder machine. Ganyan yan, dalawang sakong malalaki, halos nasa 40 kilo siguro ang isa. Ang dami. Tapos yung may kaunting feeds, yung dakot lang. Po. Dakot lang sa feeds. Bali, isinasama nyo na po dyan sa napier. Sa ibabaw Yung lang. feeds. Yung ginagay pagkalagay ko nung napier sa pakainan, sinasabugan ko lang ng konti na feeds. Tapos pag naubos po yung binigay nyo sa umaga, Ilalabas ko naman sila dito. po. May ilalabas ko sila dito kung alas 10, halimbawa kung alas 12. Pero dito halos alauna. Alauna kami naglalabas. Dito naman may Indigopera, meron din namang dahon na saging. Saka yung napier na hindi chop. Yun po ay sa tanghali Yun kapag sa nilabas nyo po. Mga anong oras po yun? Basta bago mag-alauna. Bago naman po mag-alauna sa Dapat tanghali. nailabas ko dahil yero to, sobrang init. Kailangan mailabas May stress ko na din po ng- sila, oo. sobrang init. Kailangan mailabas ko sila ng ganung oras. Tapos sir, hanggang anong oras po sila dito sa labas? Pag nandito sila, katulad ngayon, wala nang ginagawa, may konting pagkain, mag-aantay na lang tayo na medyo lumilom ng konti. Mga alas 5 naman Mga po. alas 5. Lalabas naman po dito. Ilalabas ko dyan, pastol. Pero Yan. busog na din naman sila. Okay din yung medyo lakad-lakad sila dyan, naaarawan. Wag lang yung talagang sobrang araw. So yun po yung sekreto nyo sir, ano po? Tapos sa gabi, pagpasok, may na silage, konti, tapos feeds din. Bali sir, kayo din po pala nagsasilage. Sir, ang laki pong tulong ng silage, lalo pag ganitong tag-init na to, sobra. Tapos tag-ulan, na hindi mailabas. Laki pong tulong ng silage. Kaso sinasilage dito, napier din lang. Lalo pa siguro ang mga mais.
Mas Nga po, maganda pag mga mais kasi mas mataas mas ang mataas ano eh, ang crude oil dahil sa bunga. content. Protein crude protein content. Nila. Kasi ano eh, meron pang ano yun eh, mga bunga-bunga ng ano po eh, ng mais. Pero mabuti na rin po naman yung ano, kahit yung Napier kasi Sir, okay din yan. yung pagbuburo po kasi doon yung ano eh, pinaka importante. Saka, sir, importante. Kung Napier, wag mo nang patatandain na matanda kung okay na 45 days hanggang 60 days. Yung po bang Gapas- Napier nyo ay ano, Gapasin patsyong? muna. Halo-halo yan sir, merong pakchong, May merong native. purple. Meron sir, pero wala sir ang tanim na native, pero may makukuhanan ako ng native. Ibig sabihin po yung ano din to, mabilisan din talaga yung pagtubo ng ano kasi parang kumbaga yung mga Napier nyo dito yan eh, mga hybrid din, Oh sir, mabilis. mabilis. Tapos nung hindi umuulan, sinatsaga akong diligin yan. May Matakaw po sila sa tubig, yung Napier. Mas mabilis silang umano sa tubig kapag may tubig. Mabilis silang lumaki pag may Kahit twice tubig. a week lang naman, basta damihan mo na lang yung paano. Tingnan mo yan sir, 2 beses ko lang nakuhanan yan. Ito po ano, di ba po yung Nung pumunta ako dito, bagong tanim. Ay ngayon, pero sir yung kuha ko dyan, hindi pa naman yung buo. Parang Yung sagad. pinipilian ko lang yung mga medyo Yung mahaba. lumalaylay na talaga, umahapay na po. Yun lang, parang pruning scissor lang yung gamit ko, hindi pa itak. So bali sir dito, ilang hectares po ang taniman ninyo? Parang napansin ko po doon, nadaanan ko doon sa part na yun kanina, yung mga Napier nyo, malalago na rin po. Malala ko sir, hindi kayang ubusin, isa-silage ko na ngayon. Kasi Yung po yung medyo isa-silage nyo ngayon. Gugulang na, medyo gumugulang na. Tapos ito na lang aanuhin ko, medyo mura pa. Ilang ano po, square meters po yun? Hindi ko sir alam yung eksakto. Kasi nabili ko yan, palayan dati. Eh wala namang sukat. Hindi Ibig rin sabihin sir, pag partikulardo. Napier, mas maganda po sa lantad. Gusto nila yan kasi gusto nila yung init. Yung Tapos pag sobrang Madre de Agua naman po, mas maganda po yung medyo gusto nila malilong. yung medyo malilom. Na nasisinagan pa rin po ng ano. Pero mas ng maganda araw. kung naaabot pa rin ng Opo. araw. Wag lang yung lantad na lantad sa araw. Yung medyo dadaanan lang. Bali sir, dito po sa inyong kambingan, paano naman po yung pagbibigay nyo? Nagbibigay po ba kayo ng vitamins? Nagtuturo ka ng vitamins? Yes sir. Dito sa itong maliliit pa na to, para mas tumibay yung katawan nila, twice a month. Ayun yung pong pagbibigay Oo, ng para vitamins. every- Ano pong vitamins every sir? 2 weeks. Ano lang, B-complex at iron lang Opo. sa kanila. Plus yung ano, yung supplement sa tubig, yung Vitamin Pro. Vitamin Pro po. Mm. So shoutout nga pala po din sa Battlecock. Yan, ang Battlecock po ay isa din nating ano, sponsor pagdating po sa ating vitamin. So yan, shoutout po sa mga management ng Battlecock. Dahil po yung ginagamit po dito ni Sir Neil Bryan ay Vitamin Pro. Yan. Okay yung ano, Vitamin Pro kaysa doon sa una kong ginamit. Huwag na lang natin sa Sabihin, hindi siya sponsored. Pero okay talaga yung ano, yung Vitamin Pro. Bali sir, yung pong isang sachet na Vitamin Pro, gaano po kadami yung tubig nilalagay nyo doon? Hinahalo nyo po ba sa Ang tubig o sa ginagawa ko pakain? kasi Sa tubig sir. Meron kasi sir ako ditong ano, ang ginawa ko dun sa nasa sachet, inilagay ko dun sa lumang lalagayan ko ng Vitamin Pro na yung 1 kilo. Tapos kutsara-kutsara na lang po. Kutsara na lang. Diyan sa isang ganyan maliit na timba, yung halos 3/4 na kutsara. Tapos doon sa malaking timba, isang Isang kutsara po. kutsara. Mm. Kinontean ko kasi araw-araw ko naman ibinibigay. Nandun naman suggested dun sa ano, 3 liters. oo. 1 teaspoon, Tapos parang tablespoon, ilan yun? 3 liters. 3 times a week lang. 3 times a na- week, opo. Dito, binawasan ko yung amount ng Vitamin Pro powder. Tapos ginawa ko naman siya araw-araw. Pero kita nyo naman po yung ano, maganda naman po yung naging resulta dito Oo, sa inyong okay mga naman. alaga. Mas matibay pati, although may mga merong sipon, pero ano yan, madali lang yung sipon niya sa dala lang na sobrang init. Kahit naman po sigurong ano, mga kambingan na ano, Hindi na talaga yan po maiwasan. talaga ang ano, pinakasakit ng kambing minsan. Huwag lang silang manghihina at mawawala ng Opo, ng gana kumain. Walang problema yan. Kasi kalimitan din po sa mga napupunta akong kambingan, yun din po ang kanilang inaaray. Nung una nga po, yun daw po din nagiging problema nila. Ay nung nagtagal, parang normal na lang kasi minsan po talaga sa dulot ng stress na nga rin sa ano, ng kambing, yun ang nagiging pangunahing sakit nila, ubo sipon. Sipon? Ito sir, tag-ulan hindi ano eh. Walang masyadong yung sipon. Itong uminit, sobra kasing init. Transition naman ng ano eh, from lamig to init naman. Maano, kala ko malakas na malakas sila sa init.
kambing, hindi rin pala. Hindi rin po. Hindi, talaga pag wag mo din talagang ibibilad ng sobra, magkakasakit pa rin. Nagdaagawa ko, pero dun sa kabila siguro makakakuha ako din. Mulberry na, gusto mo? Pwede naman sir. Ayun ang puputol tayo dun. Ang daming sir mga madridago po dito, ano po? Yun yung mga tinatapon. Tapos tumutubo na lang po ng kusa dito. Tapos inaayos na na. Ayun ang napir ko ngayon. Hindi ko pa maitanim. Ito sir yung mga seedlings, mga ano nyo, mga... Madami yan. Ibig sabihin po, tinatanim nyo talaga dito ng ganito. Kapag walang ulan. Tapos tsaka nyo po nililipat. Magandang hapon po. Tatay ko. Diba? Hello ma'am. Magandang hapon po. Ay, nye! Pwede naman yan. Wala na pong edit yan ma'am. Ito sir yung mga madridago po na po. Ipapampuno ko nga doon. Bali ito po ay kailan nyo po tinatanim yan? Nag-aantay ng ulan. Mag-aantay pa ako ng ulan bago. Hindi po ba maganda na ano? Hindi po maganda na sa araw po magtanim ng madridago? Paano sa... Eh kumbaga po yung tag-init. Tag-init? Ay hindi sir. Mabagal, napakabagal lumaki. Eh pwede, didiligin mo na siya ng lagi. Sobrang kailangan ng tubig niyan, maano siya sa tubig. Hindi katulad ng Napier sa kayang indigo pero na hindi kailangan ng tubig. Mga ano lang po ito, ano po, disposable ano lang to eh. Disposable cup. Pinakamadali dyan, kaso wala nang mabili niyan ngayon. Lalo na po sa Kalapan ano po. Oo, kaya nag-plastic na ulit kami. Ilang months na to sir? Naku, baka sir, may ano na yan. Mga 3 linggo, sobrang bagal. Dahil wala ang ulan. Hindi katulad doon kayo sir, yung mga Napier dyan. Parang 1 linggo pa lang yung iba dyan ang nahahaba na ng tubig. Ito po. Ito sir, nandito. Pinadaanan mo doon. Ito, ang indigo pera. Hindi ko pera. Yung kwanting pang madrigal. Ito naman sir, ilang months na po ito? Yan, mga 3 na siguro yan pag simula ng pagkabuto. Kasama na yung punla. Ito mga 4, hindi pa rin Dahil pala naman na po. Ibig sabihin po ay ito po yung ibapalit nyo po dun sa inyong indigo pera na ano? Yung matatanda Tatanda na. mababagal ng dumahon. Almost 6 years nyo din po napakinabangan. Ay, hindi katulad pag bagong tanim, ang bilis. Maglalagay ng lupa sa plastic. Kami na lang nagtatanim dyan. Nagpapalagay na lang kami sa mga bata sa... Tapos ito pong lupa nyo ay mga tayo din po ng ano? Oo, ito yan o. Makikita mo sir dyan. Diyan po yung tambakan nyo ng ano? Dati. Inilipat ko ngayon. Uubusin ko muna to. Tapos hinahaluan na lang namin ng konting lupa. Ayun sir, yung parang po bundok yun. na yun. Dami. Hindi nyo po ba binebenta yung ano nyo? Tayo ng kambing? Eh di, pwede nga nilang hingin yan. Basta kukuhanin na lang nila dito. Mahal po yan sir. Yung... May mga bumibili po ng tayo ng kambing talaga kasi napakaganda po niyang ano, pampataba ng lupa. Ayun sir, konting lupa. Tapos ang gandang taniman. Barit ito sir ay kakatanim nyo lang po. Oo, yung mga walang yan. Baka kahapon siguro yan. Ang Dahil bilis, araw-araw. ano po, may ano na agad eh. May mga tubo na agad. Sir, lalo pag nababad nyo kahit konti, mababad nyo na kahit magdamag, tapos tanim nyo sa umaga. Paano po binababad sa tubig po muna? Babad, oo, babad talagang... 24 hours? O Hindi, magdamag lang po? Magdamag lang, 12 hours lang sa gabi lang. Tapos tanim nyo sa umaga. O kahit babad nyo maghapon, tanim nyo sa medyo pahapon na. Kinabukasan meron na kaagad na ano yan. Paano sila pagkatanim nyo dyan sa hapon kayo nagtatanim? Kahit sir, pag walang ginagawa, tanim lang. Wala naman pong specific hours na dapat sa ganung oras magtanim. Napaka ano niyan, napakadali niyang Napier. Itusok mo lang dyan. Yun yung mga tinapon ko dyan. Mas malalago pa dun kaysa dun sa itinanim ko talaga. Ito po yung mga patsyong Napier, ano po? Oh, paksyong. 4 months pa lang po ay pwede na mag-harvest. Ano, hindi nyo bibilhin ang ganito at may ulan naman. Yung isang buong ganyan, tanim nyo pahiga. Oo nga po. Yun nga po yung ano sa akin, turo sa akin ni Sir Jason, pahiga po. Tapos pagsamahin nyo 3 ganon. Dire-diretso. Bali yung pong gumanda ay ano, yung nasa, may mga tanim din po kasi ako. Hindi pala po siya sa ano, maganda sa malilim talaga, ang Napier. Hindi. Kahit dito mapapansin mo, maiiwan tong mga nasa lilim na to. Mapapansin mo, payat yan. Di babawi na lang sila kapag nailipat sila dun sa taniman nila. Pero yung tanim ko po dun sa ano, sa may initan, maganda po. Yun nga po yung plano kong kunan ng ano, ng itatanim ko.
Gustong gusto nila sir ang init, pero ang bilis nila din naman lumago kung halimbawa ay mababasa, kung uulan kahit isang beses sa isang linggo. Tapos bagong putol mo yung napier mo, nakaambilis. Baka hindi aabot ng 2 buwan, pwede mo na ulit kuhain, mga 45 days. 45 days po, pwede nang kunan. Pwede na agad kuhain. Di kulang-kulang 2 buwan po yun na po. Basta yung putol mo, para mas gumanda. Sagad yung wala kang Opo, walang titira. Para sa lupa ulit manggagaling yung panibagong suloy niya. Grabe, ang dami po kayo nitong pananim, ano? Ilan sir, gusto kong magparami ng kambing kahit 50 inahin. 50 heads. Gusto kong mabigyan lahat ng gustong bumili. Yan, sir. Darating kayo dyan. Kapag ganyan kasisipag eh. Yung sir, ang inano ko problema ko. Pagkain. Pagkain ng Pero napakadami nyo po namang ano dito, mapagkukunan ng pagkain talaga. Dami nyo pong tanim. din sa tanim. Yan po talaga ang importante kapag tayo magsisimula sa pag-aalaga ng kambing eh. Kaya ako po ngayon kahit marami yung kuha na sa amin ng pagkain doon, Tatanim ka pa. kailangan na rin pong magsimula ng magtanim-tanim. Dahil dating yan, magdi-December na naman, bagyo na naman yan, hindi ulanin. ka makakalayo. Yan nga po. Mahirap din po kasi nang layo ka nasa malayo yung pangungumpay. Kailangan mo rin talaga magtanim. Ang plano ko dyan sir talaga silage. Naghahanap lang ako ng drum na medyo mura. Ang sayang kasi na mura lang pala talaga ng presyo ng drum. May nakuha na kayo, sir? Wala pa sir. Ay naghahanap pa nga ako. Nabebenta nila ng 450. Ano po ba yung sabi nyo na nagbebenta ng bulky? Ayun sir, nag-aabang lang ng ilan sir sir? 20? Kahit mga ganun. Mga 20. Kaya kausapin ko ulit sir, pag diniliver ko yung yung isa kasi doon kanya. Dahil ako po gusto na nga rin plano ko naman po kung may marerentahan ako na doon, mga palaya na walang tanim, tanam ko naman po ng mais. Mas maganda ang mais. Tapos isa silage na lang po. Yun naman sir, yung mais na pang silage naman, hindi daw naman yun ganun kahirap alagaan. Kumpara doon sa mga pangbentahin sweet corn talaga na mais na mahirap alagaan. Sir, kaya mo dalhin yan, dalhin mo na yung lahat. Alin po? Sige po. Tatatarin ko na po mamaya. Bale, ito sir ito yung inyong machine po. Paras po tayo ng ng makina. Madumi lang yung sa akin. Paras po tayo ng makina. GX200. Nandun po yung 6.5? 6.5 Sabi nga sa akin nung 7 horsepower. Pero nung pinaandar ko, maliit. 6.5 po. Tapos ito po yung dati nyo. Luma. Tapos ito po ay mga halos kamag-anak nyo lang din po ito. Hindi tatay lahat dito. Isang pamilya kami dito. Anakawan po. Ang bagal tumubo. Bali ito sir, mga Madrid Dragon yung ito. Ilang buwan na po ito? Ang matagal na yan. Baka nasa 6 na taon na din yan. Pero simula pagkatanim? Dito pa rin po. Bali, ang kinukuha nyo po dito, ito pong mga ganyan-ganyan lang. Oh yan, yung mga ganyan. Tapos dito rin ako kumukuha ng mga pananim sa iba. Akala ko nga nung una, nagtanim ako. Ito ang pinakamahina, pinakamadaling mamatay. Hindi pala. Maano pala yan, malakas ang Kasi pruning nyo lang po yan. At pala may pang-cuttery din pong ganyan Sayang yung load. Sagad na natin. Ano po yung kailangan isa lang dyan sir pag pag itatanim? Parang na-peer din lang sir. Ito, ganyan Mag-iwan ka din lang ng nodes na ganyan. Dalawa lang po. Pag madami kahit gawin mong 3. Ito mura na to Tatay medyo po, magulang. Medyo magulang. Yung dati ko po tayo, hindi talaga gumanda Ha? Hindi talaga gumanda. Nasa lilong po kasi, dapat pala napiyat sa initan. Oo. Yang hindi ko pera. Gusto din yan sa initan. Hindi ko pera po. Saan lakas niya sa init? Kaya hindi madilig. Kailangan ko na maggawa ng Tupa ko po kasi, malakas kumain talaga. Eh, walang problema doon sa tupa mo pag yung mga native na appearance. Ay, wala akong problema. Kain po nun. Mahal din ang tupa yan. 350 ang 350 po. Pag nakapag bentahan mo ako ng isang pares.
Madali lang palang alagaan. Ay, sobrang dali sir. Wala po kayong mararanasan na sakit na ano? Na, Pero binavitamins mo din yun. yun nga sabi ko sa inyo sir, pag ano, Minsan-minsan lang. minsan-minsan lang. Kumbaga po kung ang kambing ay buwan-buwan, sila naman, every ano, quarter. So hindi naman po sila talaga yung ano, yung... Masakit din ang kambing. Parang din kambing. Opo, yun nga po marami talaga sabi. Pero malaman na ako kambing. Kung mataba po yung tupa, Ano, ay 350 kahit may lahi na 350. 350 ngayon ano? opo. 350 ang bentahan. Pero sa ano sir, sa... tawag dito, yung isang breed na sabi ko sa inyo kanina. Dorper. Dorper. Iba po ang bentaan doon. Ay kultuhan yun, parang bower yun. Yung bower din po siya. Yun lang ganon, yung ano lang, yung upgrade lang. Ah, Dumara lang po. Oo. Dumara. Yung po kasi yung ano, dito po sa atin wala pa pong ano eh, Dorper. Si Mindoro. Opo, wala pa po. Puro mga Dumara lang po Yung pinuntahan mo sa pinamalayan? Opo, Dumara po yun. Pero sabi niya po, yung mga ano yun, ang nakasampa dito po dun sa mga ano niya dati, may Dorper na po sila. Ah, kaya, eh ba't walang nagmana sa kulay, no? Wala po, halos labang po ang ano ng ano. Walang nakakuha. Yung tatay niya po kasi ang ano, mahilig sa kambing. Tapos nung time na hirapan na po sila sa pakain. Kasi umabot daw po sila ng 250 heads eh. Oo nga, ang dami nun. Dami daw po. Ay, hindi po yun sa nagalaga doon, sa Bansod pa po sila. Eh, pasto lang lahat. Basto lang po lahat. Lapad ng ilang hektarya. Kaya ngayon po ang ginagawa niya, tanim din siya. Eh, di na pier na lang para mabilis. Sari-sari po yung mga pananim nyo din eh, may mga mumbasa din po siya. Ay, maganda sa niya mong basa. May mga mumbasa din po siya. Para mas mabilisan kaysa sa napier. Na padamihin. Ang po dito nga sa atin, kung magtutupa ka, ikaw magiging ano, kumbaga, kasi dito po sa atin, wala pa talaga po may tupa na marami talaga. Marami talaga. Sobrang dami. Eh, ngayon naman yung pang lang. Para lang may maihan mo, diba? Oh, yun nga din po yung ano. Kasi sa kanya po, sa mga taga-oxy, sa kanya po ano eh, namin eh. Kumukuha. Eh, ano luto? Pareho lang. Wala naman po ano, sabi niya po yung mga alagayin daw po yung ano eh. Aala, hindi pa na ginakatay, no? Oo po, hindi ako Pero, nakakatay. ano kayo luto? Pero ganun din yun. Kaldero. Parang ayun daw sir, parang ano din, Parang kambing din. makakambing din ako. Yung pong ano, may kambing, baka po sa Kalapan. Nang gusto ko rin ano, mapuntahan. Ay, nadaanan mo? Eh, may-ari daw po ng ano, may-ari ng City Mart ba? City Mart? Chinese daw po may-ari nun eh. Tapos yung nagpunta po ako sa Oxy, sa Abra, sa Igi. Meron din po itong ano, bakahan. Kanila rin. Hindi po, ang may-ari po ay... ang may-ari po ng bakahan ay yung may-ari po ng Perpetual. Yung school na Perpetual sa Maynila.